Hello there, Cancer sign. Welcome to your monthly reading. So Cancer, this reading is for the month of September. Cancer, Sun, Moon, Rising, Venus. Cancer, hindi lahat ng Cancer maka-resonate sa reading na to. So takes what resonates and leave the rest. Cross-watchers, pwedeng kayo to at hindi sila Cancer sign. So put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate. Cancer, if hindi kayo naka-resonate sa reading na to, please to check your other placements. Your Sun, your Moon, your Rising, your Venus sign, dahil pwedeng doon kayo maka-resonate at hindi dito. Okay, so Cancer, let's start. Ano yung pwedeng mangyari? This month of September, love reading for Cancer. Sun, Moon, Rising, Venus. Ano yung gusto niyang sabihin sa'yo ngayon? O ano yung mga nangyayari ngayon? What does your person want to tell you? Kailangan ka niya, Cancer. So, kailangan ka daw niya. So, let's see your person's situation. Black box, close, entrapped, frustrated. Trap siya, frustrated siya, and nakalock siya sa iba. So, kaya kailangan ka niya. Siguro namimiss ka ng person na to ngayon. Let's see your heart's hidden secret here. Your heart's hidden secret. Depth, awareness, importance, value. So feeling ko sa situation na to, aware ka sa mga nangyayari sa person mo. Pwede to, okay? Pwedeng aware ka na may iba siya, may ibang girlfriend siya, or may asawa siya. And ngayon, nagkaroon ng clarity. So, well, nandoon siya ngayon sa isa, nakalock. In a way, hindi siya makagalaw, naipit siya sa sitwasyon. So, kailangan ka niya, kasi feeling ko on your part, na-realize mo yung value mo as a person, as a woman, na hindi ako dapat na mag-stay sa ganitong relationship. So, kaya siguro kailangan kita dahil sa wala ka na. Hindi ka na nagparamdam sa kanya, hindi ka na nagpakita sa kanya, kaya namimiss ka niya, kaya kailangan ka niya. So, let's see. Ano talaga yung nangyari sa inyo or nangyayari sa inyo? So, ano yung nangyayari sa inyo ngayon? Okay. So, may marriage involved dito. And, kaya pala, nung timelines, nagsinungaling pala siya sa'yo. Nagsinungaling siya sa'yo na may asawa siya or married siya. Siguro ang sinabi niya siguro sa'yo na naghiwalay na silang dalawa. Kasi, nag-antay ka dito sa kanya eh. Parang siguro nag-antay ka sa mga pangako niya, nag-antay ka sa na magkita kayong dalawa, or nag-antay ka, napagod ka, lumaban ka. Hanggang sa feeling mo parang napapagod ka na talaga. So, until sa may clarity na nangyari that this person really betrays you only. So, nagkaroon ng gulo, nagkaroon dito ng arguments in a way. And I can see here na
na-disappoint ka sa mga nangyayari. And now you choose yourself. Na-realize mo yung value mo. And umalis ka, hindi ka na nagparamdam sa kanya, nagkaroon na ng clarity dito. Parang para sa'yo, kaya pala nagaantay ako, parang feeling ko nagaantay ko sa wala. Dahil pala, meron palang ganyan. So, hindi mo na ata siya kinausap. And you decided na maghiwalay na lang kayong dalawa. So, let's see more. Itong person na to, hindi niya talaga ginusto to. Decision mo to, 'di ba? So, ito siya, hindi niya gusto tong decision mo. So, parang wala lang siya choice dito kundi umalis dahil sa yun yung gusto mong mangyari. Desidido ka na. I think you deactivate ba or umiwas ka ba, hindi ka na nagparamdam, hindi ka na nakikipag-uusap sa kanya. Kaya sa kanya, wala siyang choice. Hindi niya man gusto yung mangyayari, hindi niya man gusto na umalis, alis na lang siya ng kalmado sa sitwasyon. But this person is stalking you. So, this person is gathering some idea kung paano siya makipag-usap sa'yo. Kaya nga kailangan kita. So, parang nagpaplano pa din siya dito na nang makikipag-usap pa din siya sa'yo one day. Siguro sa ngayon, cold kayo, walang pag-uusap, ganyan, walang mga nangyayari, pero parang nagpaplano din to siya na one day makikipag-usap at makikipag-usap to siya sa'yo. So, ano ba yung nararamdaman niya para sa'yo? Ano yung nararamdaman ng person na to sa'yo? Mahal ka niya. Kahit Queen of Cups to, pwede pa rin tong lalaki, okay? Pwede din tong babae. So, mahal ka ng person na to, and alam mo yung, kahit sabihin natin na married siya, or engaged ba siya, or meron siyang someone, parang nasasaktan siya nung time na nag-decide ka na hindi na umalis na ngayon. Nasasaktan siya. Kaya lang, wala siyang choice kundi hanggang doon lang. Kasi nakalock siya. Natatrap siya sa sitwasyon. Hindi siya makagalaw. So, he wanted to offer you new beginning talaga. Alam mo yung, minsan minsan nag-iisip siya na to choose you one day, if ever lang na babalik ka, if ever lang na makikipag-ayos ka sa kanya, could be nag-iisip siya dito na to choose you, to be there for you, to offer you new beginning in a way. Pero see, if ever na magkaroon ng mga changes sa buhay niya, happy kasi siya sa'yo. So, parang minahal ka niya, nahulog talaga siya sa'yo, and mas gusto niyang piliin ka. Siguro, we never know kung anong nangyayari sa kanilang dalawang mag-asawa, diba? We never know kung anong struggles din ang meron sa kanila. Bakit ganito yung nararamdaman niya para sa'yo? So, ano yung nararamdaman mo sa sitwasyon na to? Na meron kayo ngayon? Anong nararamdaman mo para sa person mo? Confused. So, you are actually confused and unsureness. Hindi mo sure kung babalik ka ba, magpaparamdam ka ba ulit or what. Hindi ka na even sure sa nararamdaman mo. I think nasa point ka din na kung naipit siya sa sitwasyon, ganun ka din. So, I think you will not going to accept this person anymore. Tuluyan mo nang putulin tong connection na to. And even if mag-o-offer pa siya sa'yo ng new beginning para sa'yo, you will not going to accept this. Kasi ayaw mo yung magiging option ka lang or magiging third party ka lang. So,
Ayaw mo din yung ginagawa kang tanga, ginawa ka pala niyang tanga, napaniwala ka niya na wala na siyang asawa or wala na sila, and then sila pa pala or nagkabalikan sila. So parang nasaktan ka doon sa mga nangyaring yun, that there's a possibility kung babalik ka pa sa kanya, gagawin niya pa din yung kasinungalingan na yun. Kaya even if he will come back, okay, hindi mo na siya tatanggapin pa, but then ganun yung magiging decision mo. Pero deep inside, sa totoo lang, nako-confuse ka sa nararamdaman mo. Kasi minahal mo din naman kasi tong person na to. So, let's see. Ano yung pwedeng mangyari this month of September sa sitwasyon na meron kayo. You might be dealing with Taurus, Sun, Moon, Rising, Venus, or Cancer, Scorpio, Pisces. You might have Pisces in your chart or Aquarius in your chart, Cancer. So, let's see. Ano yung pwede mangyari this month of September? Dalawa kayo, see? Dalawa kayo sa buhay ko. Situation. Interview, talk, conversation, get on the same page. Siguro magkakaroon din kayo ng communication ng person na to. Shallow, hollow, empty, boredom. Ang nakukuha ko dito, there's a possibility, kasi dito sa nararamdaman mo, nako-confuse ka pa, hindi ka pa sure about totally na sa decision mo. Pero yun yung pinapakita mo sa kanya na hindi mo siya tatanggapin. Pero siguro, we never know, 'di ba? Sa kaka-effort niya, nahulog ka balik sa kanya. Siminahal mo naman to. So, but the thing here is, dalawa kayo sa buhay niya. Hindi niya hiniwalayan yun. Bumalik lang talaga siya sa'yo. Pwedeng LDR kayo, pwedeng LDR sila. So, nagkakaroon ng time. And I think nagkaroon kayo ng conversation dito and almost nagpunta kayo on the same page again. But then, feeling ko na-realize mo din or para nakaramdam ka dito ng boredom already. Bakit? Because of the clarity na alam mong may ganun. Alam mong merong someone. Siguro nangangako to siya sa'yo, promise. Ikaw yung gusto kong piliin ko, ikaw yung mahal ko, ikaw yung dahan-dahanin lang natin to, ganyan-ganyan. Tapos walang nangyayari. Hanggang sa nakaramdam ka na ng shallow, emptiness. Nakakaramdam ka na ng boredom sa relasyon. See? Because of the clarity nga. So, there is a possibility na ma-end din yung cycle ninyong dalawa. I think you will going to end the cycle talaga dito. Even if this person will going to offer you promises, new beginnings, or something. On your part kasi, parang it's better na maghiwalay na lang tayong dalawa kasi hindi ko na-appreciate yung relationship na to. So, dahil sa makakaramdam ka na may tinatago pa rin talaga siya sa'yo. Dahil alam mo na, hindi ka na inosente.
clear na sa'yo na may someone else involved here. So, parang you were going to choose a new beginning, or you were going to choose the changes of your life na magpatuloy sa buhay without this person. So, to rebuild yourself, focus on yourself more, and move forward and never look back from this relationship. So, even if this person, hindi siya papayag, even if this person will keep on offering you love, the thing here is, hindi niya binibitawan kasi yung isa. So, paano yung ganito kung hindi niya binibitawan yung isa and nandyan ka, ayaw ka din niyang bitawan. So, lalong mahihirapan lang sa sitwasyon. Lalong bibigat lang ang sitwasyon. So, I think you were going to choose to leave than to wait for this person again na to choose you. Maghiwalay din kayo dito. Dahil ikaw yung aalis dito. Ikaw yung mag-walk away or mag-walk away emotionally na talaga. Even if this person will still try to hold you back, wag ganyan, promise ko sa'yo, ganyan. Parang darating yung araw hindi ka na maniniwala sa mga promise niya. So, I can see Leo signs here, Taurus, Capricorn, Leo, Virgo, Aquarius, Sun, Moon, Rising, Venus. You might be dealing with you might have also in this you might also have this in your chart, or you might be dealing with these signs. So that is my reading for you. Ay, meron pa pala. I will going to pull an oracle card. This is from your spirit guides. Message from the spirit guides. When a door doesn't open, don't waste your energy trying to make it open. It's closed for a reason. You are being redirected to something far bigger and better. Endings are part of the cycle of life. They make a way for wonderful new beginnings and opportunities. So, I think you made the right decision though. Dito sa nangyayari dito sa sitwasyon na to. You didn't open the doors. I think you did open the door, but then you realized then na hindi na, dapat i-close na tong doors na to and mag-continue ka na for bigger and better new beginnings and opportunities sa buhay mo. So might be itong ending na to is a part of your cycle, na may mga lessons na kailangan kang i-learn from this. And I think you did naman siguro learn from your lessons. Kasi you choose yourself here. So that is my reading for you, Cancer, Sun, Moon, Rising, Venus. Thank you and God bless.